1, 2, 3, 1, 2, 3. Right now, a clock. Radio 1.8. I was I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Radio 1.8. Mula sa mga pula. Mula sa mga mapagsamantala. Kakampi ng mga OFW. Kalaban ng katiwalian. Kakampi ng palawayan. Ito na, maiinit pa. Walang kultura. Ni Rodrigo Gutierrez. When your dreams come alive, you're unstoppable. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman po tayo sa ating himpilan, RPM Riktang Puna News Online Radio. Ay, samahan po ninyo ako sa loob ng kaming dalawa ni kasamang Ray Francisco sa ating talaktakan dito at meron po mga ilang balita at meron po kaming ipapaabot po tungkol po sa usaping lupa. Ang akin lang po dito, yung pong usaping lupa ay wag po naman sana po ninyong husgahan kaagad dahil kami po ay bilang isang media mamahayag ay tinatanggap po namin ang mga lumalapit na gustong ipahayag sa ating sambayanang Pilipino. Ang akin lang po dito, wag po tayong kumbaga magsalita ng na masasakit. Ang akin lang kung meron po kayong katanungan, ibibigay po namin, ibibigay po ni kasamang Ray Francisco ang numero ng aming Madam Solidad. Okay, kasamang Ray, magpakilala ka. Go ahead. Okay, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At nandito na naman po kami ng aming partner sa Riktang Puna News Online, Radio 1.18. Ayan, kasama din namin po yung aming station manager. So far, medyo mayroong lakad lang, no? Na walang iba kundi si Ma'am Marlene, ayan, Francisco. Magandang hapon dyan, ma'am. Okay, at mula po dito sa Riktang Puna News Online, inyong abang lingkod. Yan.
Ray Francisco. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, tuloy. Ito, Mhm. Okay, ito na po. At tayo po ay napapanood at napapakinggan worldwide po tayo napapanood. At tayo po ay wala sa ating page mga kababayan ko Andito muna tayo sa ating FB account. At dito muna tayo magla-live at medyo talagang pinagbabawal na okay. Ang akin lang po dito ay kami po ay nakikiraan lang kung ano po yung nababanggit namin dito ay kami po ay nahingi kaagad ng paumanhin. Di ba? Kasamang Ray? Okay. Nahingi tayo ng paumanhin kung ano yung nasasabi natin kaagad dito. Tama. Nakuha mo ba? Tama. Okay, ayun lang ang aking ibig sabihin. Bilang isang mamahayag, kasamang Ray, tayo ay nilalapitan ng ating mga kababayan na yung gustong ilapit, idulog sa atin para ay yung kanilang hinaing ay tayo yung daan na para tayo ang kumanta ng sintonado para makarating sa ating pamahalaan. Tama? Okay. Tama. Okay, Okay. go ahead. Go ahead. Okay. Ito pa bago natin maumpisan batiin ko muna partner. Sige lang. Batiin ko muna partner ang aming magiting na mayor diyan sa bayan ng Laurel na walang iba kundi si Honorable Lyndon Brosi, mayor. Magandang hapon at sa iyong vice na si Honorable Brandon Brosi. Ayan. Vice, magandang hapon. Ayun. Ilang araw makapasyal kami diyan. Okay, magandang hapon po, Vice at kay Mayor. Magandang hapon po, magandang araw. Okay, tuloy tayo at ko talaga ito, ang ating siguro hindi na natin siguro pwedeng gamitin ito nagluloko talaga tuloy Okay, ang akin lang po dito ay samahan po ninyo kami mga kababayan ko taga-Rikta Samahan naman po ninyo kami dito sa loob ng kulang-kulang isang oras. Hindi kami isang oras dito bago kami tumuloy sa ating pagibigay ng paalaala at aming mensahe ni kasamang Ray Francisco ay dito muna tayo. Dito muna po tayo, parinig muna natin ito dahil yung pong gustong mag-travel at mag-tour travel tour, tama ba? Tama. Ayun at ating sponsor. kailangan din po na kung yung pong gusto tawag dito mag-franchise ay dito po kay Ma'am Alicio. Ito po pakinggan po ninyo. Hi, Alicio pong muli, ang franchise officer ng Global Pinoy Travel and Tours business. Ang business na nag-aanyaya sa inyo kung kayo ay pagod na sa trabaho, gusto na ng time and financial freedom, gusto nang mag-quit sa day job, gusto nang makasama ang pamilya, hindi na sapat ang sahod at gustong magsimula ng sariling negosyo. Ang negosyo pong ito ay pwedeng part-time kung ikaw man ay empleyado. O may negosyo ay pwede ring ipag-add-on sa existing business nyo. Pwedeng i-operate lang ang inyong cellphone kahit nasaan ka man. Basta may wifi ay pwedeng mag-transact ng business. Like ticketing, group tours, local and international po. At partner kami ng 406 airlines. Visa processing, pwedeng-pwede, remittances, insurances, at marami pa pong iba. We are legal at may mga certifications of our operations na pwedeng makita sa office dito po sa Luzon, sa Quezon Avenue, Quezon City.
Our president and CEO is Emmanuel Manny Pascual, a very successful entrepreneur for 23 years. Lifetime pong business ito na walang renewal, no cash band, non-territorial and transferable to anyone in our family. So if interested, please contact me at 0962-9939-188 at sa 0935-00-18548. Or, pwede rin po akong ma-reach out sa aking FB account. Alice Yu po ang aking pangalan na may nakalagay na affiliate master sa aking larawan. Okay, thank you po sa pakikinig. Thank you hanggang sa muli. Thank you so much. Ayun po, at napakinggan po natin si Mama Alicio at ayun po yung kanyang mensahe, yung pong gustong mag-franchise at yung pong mag-travel tour. Kung saan-saan dito sa buong mundo dito na sa Pilipinas, sa mga probinsya. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mama Alicio. Okay, kasamang Ray. Okay? At ang ating oras, partner, alauna 1:31 na. Okay. Okay, na- sige, ng bilisan hapon. natin at Okay, maubusan tayo ng ano. Sa Rektang po na, News Online, no? At huwag natin kalimutan share at mag-subscribe po sa aming channel po sa YouTube at saka sa aming FB account. Ayan. Okay, maya-maya, meron ho tayong tatawagan, ano ho? Meron ho tayong tatawagan para ho ay meron pong katanungan si kasamang Ray dito po kay Ma'am Solidan, ano ho? Maya-maya pong kaunti, ano ho? Okay, paki-share naman po ninyo tabi at paki-comment. Nag-iintay po kami at para naman po ay mabati po ang inyong mga pangalan, ano ho, at para naman po ay mabanggit kung saan po kayong lugar. Oho, ha? At mabati ho kayo, no? Oho. Okay, bago ho tayo pumasok sa ating talakayan, ano ho, ay ayon po, tawagan na po natin si Ma'am Solidan. Okay, kunik mo habang ako'y nag-ano rito. Ay, ang araw pala ho. Ngayon ay, tawag dito. Araw ng linggo po, no ho? Araw ng linggo, pizza 22 na po ng February 2026. Ayun, nakakalimutan na natin kasamang Ray ang araw at pizza, no ho? Ay, bali 2 araw po tayong nawala, mga kababayan ko, dahil meron po kaming mga iniintindi, no ho? At ayun na nga po, may mga lakad-lakad din po ay hindi po maiwasan, ano. Kaya ngayon na po kami nakabalik dito sa aming trono. Ayun po, pasensya na po. Ayun po, yung pong gustong magpahatid ng kanilang ipaparating ho dito, mag-message na lang po kayo, no? At para po ay maipanawagan natin, ano. Wala na siya. Baka may kausap. Ulitin mo na. Ayan po, tinatawagan po si Ma'am Solidan, ano, at siguro ay hindi mo na ho natin siya matatawagan ngayon dahil busy ho at may mga kausap po siya ngayon dahil may mga bisita ho siya at tungkol po, marami pong nagtatanong doon sa usaping lupa dyan sa lugar ng Kabikulan. Ayun, ha? Okay, sige, wag mo nang Ray, at
Ano ba yung counting ano natin dito sa parting Kabikulan? Okay, counting ano lang. Sige, go ahead. Ano bang may papaliwanag mo rito? Dahil hindi natin nakontak ang si Ma'am Solidan. Go ahead. Okay, doon po sa kanyang lugar po, no? Dahil na nakapunta din po kami doon. Bakit po naibenta ito ng mga individual o ng ilang mga nakaposisyon sa gobyerno itong mga lupain sa Bulan Sorsogon at napakalawak po. Samantala po itong nasasabing lupain, maliwanag po na hindi po sila ang may-ari, ang tunay ng may-ari po. At ang ganito po, saan po sila, anong papel o anong dokumento ang hawak nila? Bakit nakabinta po sila? Ayan. Kasi po, ganito po yun noon pa naman namin sinasabi po na more than 100,000 fake title in the Philippines. Ano kaya na titulo o ano kaya na mother title ang ginagamit nila para sila ay makabinta, partner? Tika, sige, ulitin mo at nakababa, no? Okay, kasama nga rin, pakiliwanag mo lang muna itong usaping lupa dahil si Ma'am Solidad dahil hindi natin makontak. Okay, ikaw na lang ang bahalang magpaliwanag, i-shortcut mo lang at maubusan tayo ng oras. Go ahead. Okay, at siguro at ako muna isagutin natin yung itong mga nangyayari po doon dahil po doon so nakapagbinta at nakapangalan na po sa mga ibang mga investor po natin, sa ibang mga private individuals po ang nasasabing. Pero ganito po, kapag isusuriin mo po sila, wala po silang record sa ROD ng Sorsogon. Ayan. Pero ang sabi naman, may titulo silang hawak. Daw di umano. Daw di umano. Ay wala naman silang ipapakita na nabili nila. Na kung sino yung nabila nila. Ayan. Ngayon, ang sabi nila, kung gusto nyo, nasa korte na lang. Sa korte na lang magkita. So, ano kaya ang misteryo sa likod ng sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga bintahan dyan, ang mga nangyayari dyan sa parting Bicol. Sa Okay, ngayon, kasama nga rin, maputol kita, yung mga nag sila ng lupa dyan sa parting Kabikulan, sila ba ay, hindi na natin mababanggit ang mga parapangalan yan, sila ba ay nagbabayad ng tawag ito ng amilyar taon-taon? Nagbabayad ba sila? Ay, ang iba, nagbabayad po, makita naman natin na nung nag-check tayo po sa ROD ng Sorsogon, ang iba po bumabayad ng amilyar. Ay, may katanungan yan. Kapag yan ba, kapag yun ay nagbabayad sila, kahit na walang kaukulang dokumento, tinatawag nilang legit, ay nagbabayad naman sila sa ating gobyerno ng amilyar, ay yan ba ay mababawi ng tunay na heirs or ano ba ang magiging usapin yan? Kasi nagbabayad sila eh. Hindi. Oy. Kaya bali itong paano, wala silang papel po na pinangawakan na sabihin natin tax deed, parang iuupa ito. Upa ito lang sa munisipyo. Na ito po, bumbayad sila ng buwis at ito po ay naniningil po sila sa mga kababayan po natin. Kaya ang iba doon hindi na bumabayad dahil wala naman silang papel na ini-issue o na tax deed o ano. Parang ibig sabihin ang kalabasan doon, parang umuupa sila. Oo, yon. Lahat doon ng mga kababayan natin na mga mahirap, nagbabayad sila sa isang tao nga naniningil, pinapasingil daw ito ng munisipyo. Ayan. Hindi natin pinupuntriya yan. Kasi yan ay kwento lamang. Tayo ay nagtatanong lang kung gaano katotoo. Tama. Okay. Yan ba mga nakuha mo lang mga impormasyon yan doon sa mga nakausap mo doon sa lugar ng Bicol? Opo. Maliwanag po doon na ang lahat ng mga tao doon na interview po natin at sila po ay walang pinanghawakan
na kahit isang tax declaration. At ito po ay mayroong tao lang na inutosan ito ng munisipyo na naniningil sa kanila buwan-buwan na ito po ay tax daw po ito sa kanilang Okay, okay. Sa ah, madaling salita, ay bakit hindi naposisyonan. iniintindi ang tanong ko lang, buhay pa ba ang sinasabing hearse? Ito po, buhay pa po yung nasasabing hairs, pero ang Ilang taon na siya ngayon? Ilang taon na siya? kibali nasa May edad na, no? may edad na, nasa 63 o 64 na, parang ganon. Oho, Oo. ay, okay, bakit tawag dito? Ay, matagal na palang panahon yan. Bakit ngayon lang na ibibigay sa ating mamahayag o media itong kanyang problema? Okay. Ganito po 'yon, no? Dahil ito po no sa sobrang pag-alala sa kanyang pamilya dahil itong pamilya niya minasakir po ito. Pinamatay po itong mga pamilya na, nagtago ito ng matagal. Ngayon palibasa, ito lang po siya, isang babae lang po, at isa lang po yung tagapagmana. Pero itong mga dokumento po, ngayon lang niya ilabas kasi itinago na po ito sa kasama po sa pagtatago po ng kanilang mga anak. Okay, Okay. okay, siguro kailangan yan mismong si Ma'am Soledad ang makakapagkwento niya kung talagang merong katotohanan yung kinukwento mo na yan. Tama. Dahil yan ba'y naikwento mo sa iyo kaya nababanggit mo? Opo, noong nagkandak po tayo ng interview po doon, Oo. na sinabi niya, pati yung history, mula po sa kanyang mga ninuno, at ito naman pala pinakita sa atin na kumpleto naman pala siya mula doon sa death certificate ng kanyang mga ninuno, hanggang po sa mga nanay niya na doon, pinaslang niya. Alam mo kung saan pinaslang? Doon pa, sa Bigin, sa bayan ng parte ng talagang yung Bulag, hindi kasamang rin, yung hindi nakakaintindi at ayaw maniwala dito sa usaping lupa na ito at meron lumitaw na talagang siya ang pag-aari ng ilang ektarya diyan sa lugar ng Bicol. Opo. Ayon po sa pagsusuri na nakalagay po sa extrajudicial settlement na pinirmahan po ito ng mga kapatid niya po na apat po sila na mana, kay bali minana po nila ito sa ninuno nila. Nakita po natin doon ang area, napakalaki, partner. Ay, ganun ba? Oo. Okay, ang tanong ko lang. Ito, sige. pangalawa. Oo. Oo. Nakita na rin natin, napatunayan natin dahil nung pumunta po tayo sa DNR, so kumuha po tayo ng kadastro, no? Ayun sa kadastro na 263, napakalawak po. Napakalawak at saka yung 251 na tax declaration. Ayan. Okay, okay, at haba ay itong kanyang lolo na siya ang may-ari. Ano ang pangalan nito? Itong lolo ni Ma'am Soledad Goy. Ito po ay Basilio Herminiano. Ayan po, Okay. yung pong Basilio Herminiano alias Father Diaz. okay, ipanawagan mo yung sino yung mga pakinig, nakakapanood itong ating programa na ito, kahit na i-share ho nila yung pangalan, anong pangalan? Basilio Herminiano. At At saka alias Father Diaz. Ano Noong pa? kapanahonan po ito ng ni Rizal. Kung nyo. Ayan po, kapanahonan ni sige. Rizal. Medyo hahaba dahil panahon pa ni Rizal yan. Mahabang usapin niya, no? At ang akin lang dito, yun lang buong pangalan nung kanyang lolo. Para naman yung nakakapanood, pwede nilang i-search yan sa Google. Opo. At saka, ito pa partner. Kasi doon sa ating pag-interview, inano natin, inilahad nung tagapagmana, nung heirs, na napakalawak pala ang sinakop nito. Itong mana. Ganito po, nakita po natin doon sa mga death certificate, sa family tree. Doon lang sa Bicol lang yun. Sa Bicol lang yun. Sa Bicol. Bicol lang po. Sa Bicol. Malalaman natin yan. At dahil nasa dokumento yan, dokumento ang magsasalita niyan. Opo. Tama ba? Okay, tama. Pagdating sa Supreme Court, yan ang makakapagsalita niyan
kung ano talaga yung pinangahawakan ni Ma'am Soledad. Tama? Tama. Okay. Medyo wala na tayong oras. Baka meron kang kaunting-kunti lang na meron kong papahabol. Paabot mo. Okay. Pananawagan po natin doon sa mga lumutang ngayon na mga heirs, hindi naman natin po kinukontra, pero ang ginano po natin dito yung totoo na heirs na tagapagmana ng royal family. Ayan. Kasi maraming lumutang ngayon. Mayroong si Espanyola, mayroong si Apolacay, mayroon pong mga heirs din na ito si Akong Kalib. Ito sa Mindanao po ito. At ito isa ding royal family at ito po na sumulat din po sila ito sa World Bank, no? Okay. Ito. Okay na. At wala na tayong oras. Mauubos kasamang Ray. Okay. Dahil kung ikaw ay talagang magpapaliwanag yan, kulang sa iyo ang isang oras bago natin ipaliwanag. Unti-unti lamang. Okay. Ha? Nakuha mo, ibig Correct, sabihin, correct. dahil tayo ay medyo alanganin, sa oras, tama. Okay, shout out mo na, tinan mo dyan sa FB mo, shout out mo na kay Nining Flor ng Kuwait, magandang morning sa iyo, Nining Flor, magandang morning, ano? Ako na. Oho. Hindi, sa parting, tawag ito, Saudi, Kuwait, morning dyan. Okay. Oo. Magandang morning diyan. At dahil naninibago. Yan talaga naman. Okay, maraming salamat sa iyo, Nining Flor. At si Marie Ann Baltasar, ayun ha. Ayun, Salazar. Good afternoon sa inyo ng dalawa, Roger and Ray. Mabuhay. Saan ba ito? Saan ba itong lugar na ito? Nakalimutan ko na. Miriam, saan ba lugar? Tuloy. Okay. Magandang nga po dyan kay Madam Miriam Salazar dyan sa Ruas. Ruas City, Ayan. Masarap yung mga seafoods dyan. Huwag mo ang bangkitin yan. Sino pa? Si Mama... Annabel. Mama Annabel, ano bang apelido? Nakalimutan na. Okay. Maraming salamat po dyan. Ano bang lugar yan? Ano bang lugar itong ating kaibigan na si Mary Ann? Ruas City. Ruas City. Okay. Magandang hapon po dyan sa lugar ng Ruas City. Ang ating mga kapulisan dyan, ang ating mga nanunungkulan sa ating local government, magandang hapon po sa inyo. Lalo na po sa ating mga kapulisan. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Okay, ang sabi ni Nining Flor, kasama nga Ray, ito pinapaabot niya, ay dapat makabili ka ng lupa permado ng owner, pakinggan mo mabuti ito para masagot mo, ng owner ng lupa dito sa attorney kung permado ang ng mga bata niya. Hindi basta mabibili ang lupa kasi ang lupa ngayon kasi maraming fake na owner ng lupa, Boss Roger. Correct, tama ka niyan. Ano masasabi mo diyan? Okay, go. So, ganito po 'yon sa mga mamimili ng lupa, no. Bago tayo bibili o bago kayo bumili ng property, ng isang property, lalo na pag malaki, so susuriin nyo muna kung ito ba ay legit, at kung sa may pinanggalingan ba ito. Yung tawag dyan po ay trace back. Ayan, may pinanggalingan. Ito ba ay may approved plan? Ito pa ay update ang bayad sa amilyar? At ito ba ay legit ang titulo? Ayan. So, itong sinasabi namin na tagapagmana, mayroong 4 kami na attorney, may 4 po siyang abogado na ito po ay private, law firm. At ito po ay mga galing pa ito ng Supreme Court, So, kibali kung kayo bumili, dumirikta na kayo sa mga attorney po, sa kanyang mga abogado, at doon po kayo mag-inquire para po doon na rin po gawain ang mga dokumento po. Para i-transfer sa inyo. Kasamang rin, medyo kulang yung paliwanag mo at okay. Ito nga, mga kababayan, pag sinabing attorney, lalapit sila. May kulang. Ipaliwanag mong mabuti. Dapat ay professional nakakaalam sa usaping
lupa. Tama. Mm. Oo. Ipaliwanag mo at kasi iba-iba ang ating mga attorney. May mga attorney nga walang alam sa usaping lupa. Tama ba? Tama. Oh, sige, Kasi paliwanag mo. ang dapat, ang makuha nyo ng attorney naman, yung may alam. Yung ayun. talagang may alam sa lupa. Mm. Kasi po marami tayong kanya-kanya, kaya may ibig sabihin, mayroong kung sa mga ano natin nung nakadaan tayo ng college, may mga major tayo, may mga pang masteral. So iba-iba po, no? Iba-ibang masteral natin, iba-ibang major. So ganun din sa attorney. So kung dapat ang makuha nyo na abogado, yung linya niya, yung talagang sa lupa. Okay. Para magabayan po kayo at malaman nyo po kung paano magpa-transfer po ng legit na titulo sa inyong pangalan mismo na kayo bumibili. Ayun. Okay. Okay, maraming salamat, Nining Flor. Napakinggan mo naman siguro ang kasamang Ray. At shout out din kay Rido Maop ng Davao. Magandang hapon po diyan kasamang Rido Maop. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Okay, tayo ay dadako na. Dadako na tayo dito sa usaping kasamang Ray. Iwanan na natin tong usaping lupa, no? Dadako na tayo dito sa mga ilang ito. Ayon sa DILG, kaso ng pagnanakaw sa buong bansa ay bumaba ng 2.7% porsyento ayon sa PNP. Ano ba yung masasabi mo dito kasamang Ray? Ay talagang marami ditong mga nag-react sapagkat kabilaan yung nangyayaring nakawan dahil involved pa ang ating mga ilang na kapulisan sa pagnanakaw. Okay. Imbis na tayo ay ang mga pulis ay dapat siya ang magprotekta sa mga kawatan ay mukhang ilan pulis ang gumagawa. So siguro ang pag-report nito sa ito wala tayong kinikilingan, wala tayong naprotektahan, tawag sabi nga serbisyong totoo lamang, pero ang usaping doon sa ating mga kapulisan hindi naman lahat noon halos karamihan na sa PNP natin mataas po ang ang rating ng gumagawa ng katiwalian lalo na sa hanay ng mga kapulisan po natin. Hindi naman natin lahatin pero po ngayon medyo ang sabi ni DILG bumaba po ito. So sa mga pulis lang ito pero sa atin sa buong bansa po natin talaga na tumaas pa yung mga magnanakaw. Totoo yan. Dahil yung pagnanakaw, ito mo, yung mga ordinaryong tao, ordinaryong mga Pilipino natin, bukod pa doon sa pasigduhan ng taong bayan, nagnanakaw pa. Bukod pa doon sa pinakamataas sa ating naglilingkod o public servant sa ating bansang Pilipinas, sa mga Pilipino, ay nagnanakaw pa rin. Kaya ganito yung sistema ng ating bansang Pilipinas na kasamang Ray na yung pagnanakaw ay pilit nilang pinagtatakpan at ito raw ay di mano ay talagang wala nang nangyayaring nakawan dito sa ating bansang Pilipinas. Ang dami nangyayari. Nangunguna ilang kapulisan ang nadadawit ito kasamang Ray. Paano magiging mababa ang ng 2.87% na talagang walang pagnanakaw. Talagang naman nakakagulat ito. Sana totoo sana ito Ray. Pero bakit ang dami natin nababasa o nababalitaan sa TV o sa social media yung pagnanakaw? Okay. Hindi okay. Sa partner, sagutin ko kagawa yung itong kaugalian kasi ganito yan. Itong mga kapulisan po natin sa totoo lang dahil ginagamit po nila ang kanilang kapangyarihan. Kasi
pulis daw sila. Ayun, Pag ayun. sila yung magnakaw, Ayun, ayun. pag sila Ayun yung na. pag sila yung magnakaw, ang gagawin diyan nila, kakasuhan lang sila. Ayun. Ayan ang sinasabi ko. Sige, Pero- tuloy mo. Ay, nagigigil naman ako eh. Pag, pag hindi ka pulis, at ikaw yung magnakaw, sa kulungan ka. Ay, nako, sinasabi Sa kulungan ko. ka. Ay, yan na nga ang nangyayari eh. Ayun na. Ay, ito mo, yun na nang nagnakaw ng sardinas, kulong ka agad eh. Ayun na nga. Ay, Yung yung dapat sa, ng bilyon. yung nga sinasabing, Major, may nahuli kami nitong isang congressman. O yan ang sabi nung tagapagsalita. Huwag natin ikulong yan at yan ay iimbestigahan pa Ayun. sa Senado at sa Congress. O, biro mo? Ay, paano naman yung mga maliliit? Di ba? Anong masasabi mo rito? Kasamang re. Ang sinasabi ko ay, ay, ba naman ito nangyayari sa buhay natin? Ay, grabe na ito. Mga kababayan ko, paki-comment lang po, ano po masasabi ninyo sa ating nangyayari po sa ating bansang Pilipinas? Ay, kami po ay nagtatanong lang, ay, ayon sa DILG, ang kasong pagnanakaw sa buong bansa, bumaba ng 2.87% ayon sa PNP. Ayon po, ay nadami po nababasa sa social media hindi naman siguro fake yan, mga binabalita na yan. Ay kung fake yan, ay sana wag na natin pairal yung fake news na yan. Para hindi naman kumakalat. Dahil ayon sa DILG, bumaba na. Abay, nakakatakot ngayon kasama nga rin. Okay, dako tayo dyan, sa usaping ituloy ho natin dito, ay dito sa dito sa ilang pulis, ang sabi, dalawang dito naman sa traffic enforcer sa traffic enforcer sinibak na nahuli mismo ng LTO chief nangungutong. Biro mo yung pangungutong na yan. Hindi mabago-bago yan hanggang ngayon. Tama. Hanggang ngayon, merong pangungutong. Sa sobrang higpit ng ating ahensya, ng ating nasa gobyerno, pero merong nakakalusot. Di ba? Ito pa, pulis pa. Ay pulis na naman, itong pulis na nakakagawa ng mga, itong katulad ng Gapos Gang na pinasok yung tindahan sa bigasan. Pinasok itong bigasan na ito na ang lilikot ng kamay ng pulis na ito, sa kasama ko biro mo, ang taas ang sweldo niyan. Naka-duty pa yan. Biro mo, bakit nagnanakaw yan? Ano masasabi mo dyan? Kasi nga, kaya yan ang nakakagawa ng ganyan. May mga bisyo yan ang kasamang re. May mga bisyo yan, may mga bisyo. Apat ang asawa. Apat ang asawa, may sugal pa. Mayroon pang sabong. Ay yung kanyang tatlong kabit ay puro mga Naka-apartment? Apartment, hindi lang apartment, nakakondo raw. Nakakondo. Biro mo yan. Grabe ho. Kaya nga po magiging malikot po ang ilang mga kapulisan natin dahil nakakagawa sila ng katarantaduhan dahil po meron po silang bisyo at nagkakailan po ang kanilang kabit. Ayun, yan ang katotohanan niyan. Kaya sila nakakagawa. Tama. Wag kang tumingin sa akin, Re. Wag kang tumingin. Dahil bakit? Ay, alam ko kasi, ikaw, hindi mo kasi sinasabi na ikaw ay isang retired na pulis din. Pinagdaanan mo yan Ayun na nga. Pero hindi mo ginagawa. Ako hindi nakakabit ako. Ako ay pupasok sa loob, mahirap na mahulog Yan ang sinasabi ko. Ito si Ray Francis po ay retired na pulis ho ito, ay nakamtan niya yung pagre-retire niya. Hindi siya nakagawa talaga ng, hindi ko tinatawag ito pinapalapat ng papel, hindi ho siya nakagawa ng anomalya sa ating gobyerno. Naging patas po siya, naging sunod-sunuran. Yung bang iyong pagsusunod-sunod mo ay tama ba yung inuutos sa iyo? Tama. Tama ba? Tama. Sumusunod po tayo sa batas. At hindi po tayo na
Ang sa atin naman, to serve and protect. Ayan. Okay. Sinusunod po natin yan. Ay, basta kailangan ko lang ay yung katotohanan lang. Nagsasabi. Kasi ang ilang mga pulis, ilang pulis at yung layo ng mga ilang retire, mga sinungaling yan. Sinungaling yan. Sa totoo lang, sinungaling nga. Ayan, sinasabi ko rin, dito yan, dito tayo makakasubukan eh. Okay, iwanan natin yan. Pero meron pa rito, meron pa rito, ano ho? Ay, ito, sibak sa sibak na absuelto pulis. Pulis Manila naman ito. Pulis Manila, na patrolman. Patrolman bago mga bagito ito no. Opo. Bagong pulis ito ay ito pala ay nasiraan ng patrol sa gitna ng stoplight sa top daw ho ito. Pero mo ito, mga siga, nakaka-traffic sila doon. Anong isang balitang balito, viral ito eh. Pero mo, dapat bumabay yung isang pulis para magsinyas, magsinyas o mag-traffic. O kaya naman nilang itulak yung dalawa eh. O kaya humingi sila ng tulong. Dapat ganon. Okay, iba-iba talagang talino ng tao. Mahina yung kanilang move kasi ang nangyayari, ang daming mga nasa likod, nakaka-traffic yun. Hindi nila naiisip yung kasama rin. Mahina. Pasensya na ho kayo, pasensya na. Nakaabala. Sila na mismo yung sila na nga yung napapatupad ng batas, sila pa yung nag-aabala sa mga kababayan po natin. Tama ka, lalaki patay sa pamaril sa di umano ng pulis. Sa Kabuyaw, patay ang isang 48 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin ng mga membro ng Criminal Investigation and Detection Group PMP CIDG sa ikinasyang bypass operation sa Barangay Gagulod, Kabuyaw, Laguna nitong Martes ng hapon, Pebrero 17. Ayon sa pulisya ay nanlaban umano ang biktima na pinaghinala ang gun runner dahil upang paputukan ito ng kanilang operatiba. Nanlaban nakakailan niya yung mga gumagamit na napapatay ngayon. Ang sabi ng ating nasa DLG, walang mapapatay. Bawal patayin ang mga pasaway. Bawal patayin ang adik. Biro mo yan? Ay, lumaban eh. Yun na nga, lumaban. Hindi naman natin pwedeng sabihin laging gano'n na bawal patayin ng ating mga kapulisan. Paano kung pulis ang pulis ang mapatay? Tama. Di ba? Kawawa. Tayo pinagtatanggol lang tayo ng ating mga kapulisan tapos sila lang ang mamamatay. Gawa ng isang adik. Di ba? Hindi ho maganda. Hindi tama yun. Hindi maganda ho. Okay? Dako na tayo rito at tayo po ay nalalapit na kasama nga rin sabi ni shout out muna kay John Roman Pascual ay watching ng Bulacan. Maraming salamat Noy. Mabuhay. At si Efren Pabericio is watching ng Camarines Sur. Dilgalico Camarines Sur. Maraming salamat. Sinuklipan. Okay. Maraming salamat sa Efren. Mabuhay. At shout out din po kay Jose Tilde del Rosario. Sir, ay dapat buksan ang kaso ni ex-PNP Chief Alan Madrid Purisima sa regarding Sa Salin. sa Salin case. case buhay sa ebidensya ng kaso ng mga manlalamang Malabanan clan. clan sa lupain Lupain sa Caloocan.
Talisay. Talisay, Ayun, Batangas. Ay Ayun. sa Office of the Ombudsman, yun po ang totoo. Alam mo, sir, tayo po ay mga ordinaryong tao at meron po tayong mga dinudulog. Kasama rin, pakinggan mo, tayo ay meron tayong dinudulog sa ating mga ahensya. Tayo, ordinaryong tao, mahirap po tayong paniwalaan. Tama. Bakit naging sabi mo tama? Dahil sila ay nakaupo sa kapangyarihan. Correct? At sila po ay may mas maliban doon, mayroon pang nakaano sa kanila. Mayroon pa silang sinasabi natin na matataas pa na bus nila na nakadikit doon. Oo, nakadikit sila. Oo. Once na nga nakadikit ka, tingnan mo naman yung yung sa flood control. Sila Saldico, sila sino pa yung mga kasamaan. Ano ba nangyari? Namamayagpag sa ibang bansa. Yan po. Nahuli ba? Wala. Walang yan nangyari. Okay. Yan po ang totoo kasamang TD. Tayo mga mamamayang Pilipino na ordinaryo, kahit ano nating reklamo, hindi tayo bibigyan ng pansin. Sapagkat sila ay nasa kapangyarihan. Bukod sa kapangyarihan, marami silang mga backup o mga koneksyon. At mga mapira sila, wala na tayong magagawa. Mag-intay na lang tayo ng tamang panahon, yung po makakaupo na may takot sa Panginoon. Tama. Hintayin na. Hintayin natin yan, bro, Jose, Tilden, Dahil alam ko, yung problema mo na yan, matagal na kasi ito. Ito. Hintayin na lang nila po yung global reset. Kasi lahat ng mga korap, lahat ng mga sa gobyerno, sila ay magsasuffer. Biro mo. Malapit na. Maghintay-hintay na lang. Konting panahon na lang. Global reset. Ayun, pagandaan ang mga pagandaan po natin. Hindi lang ang mangyari dito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo po yun. Talaga namang baka nga yan ay magkatotoo yan ay tayo mga Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, TD. Maraming salamat. Mabuhay ko yun. Mabuhay. Okay, kasama nga rin, tayo ay medyo agwat-agwat na dahil wala na tayong oras, meron pa sana tayo ditong bibigyan ng wala na tayong oras at pulis pa naman. Panay pulis itong nanditong mga nakalista rito, nakahanay sa ating programa. Saluduhan natin ito kasamang rin, tricycle driver, na nalasing sa halip na hulihin, ipinag-drive pa ng pulis pauwi. Ito yung totoong public servant. Ayun. Di ba, imbis na hulihin mo yung yung driver tricycle kasi nagmamani ng lasing, imbis na hulihin ng pulis na ito, ay hindi hinuli at tinulungan pa. Okay. Biro So, yan mo, yun ang tama. Yun ang public tama. servant. Ay, maraming salamat dito. Mabuhay po kayo. Itong hindi na po natin napangalanan ang mga buong pangalan itong pulis na ito. Mabuhay po. Sana tularan ito ng ating mga kapulisan na totoong public servant. Mabuhay po kayo. Mabuhay sa inyong tungkulin. Talagang totoong public servant na kayo po ay talagang gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa. Hindi, meron pa isa kasamang Yung sa motor naman ay kasama tatlo sila, pati yung anak nilang nadingge raw. Nadingge, di tatlo sila. Ngayon, sinita ng pulis. Ang ginawa ng pulis, pinababa yung mag-ina at pinasakay doon sa tricycle. At Tinakbo sa ospital. hindi, pauwi sa kanila. Galing daw sila sa ospital. Pauwi na. Ay ngayon, sita ng pulis, ngayon, ang ginawa ng pulis, pinababa yung mag-ina at pinasakay ng tricycle yung pulis. Tumawag ng tricycle, pinasakay niya yung mag-ina at siya pa ang nagbayad. Tapos hindi hinuli yung driver. Okay. Di ba? Ito yung mga totoong
serbisyo Tama. ng ating mga kapulisan. Okay, kasama nga rin. Mauna-una ka na at hingin na lang tayo ng pansensya at wala na po tayong oras. Boy, Okay. mauna ka na. Okay, habol na lang. Okay, magandang hapon dyan sa Tagarawa City, no? Lahat ng Tagarawa City kay Ma'am ayan, Mary Salazar, ayan. At saka kay Ma'am Annabel ng Mandurriao, Iloilo, ayan. Okay, At saka dyan po sa parteng Barotac Bio, ano? Dyan sa lugar ko. Ayan, sa mga Tupas family dyan. Ayan, magandang hapon sa inyo. Gob, magandang at Congressman, magandang hapon sa sa inyong lahat diyan. Okay, wala na. Wala. Okay, at wala na po tayong panahon. Wag la dito sa Riktang Puna News Online. Wag niyo po kalimutan i-share at mag-comment din yung gusto mag-comment sa aming programa na 1 oras at maraming salamat dahil sinamahan niyo po kami sa aming programa ni partner na sa 1 oras po na dito po sa Riktang Puna News Online at wala na po tayong panahon at oras, no? Sa sunod na naman na aming programa, okay, natin na, yung ni Madam Soledad, itutuloy po natin yan, yung part 5 o hanggang diretso tayo hanggang matapos itong mga kanyang mga sinalaysay po sa atin. Ayun, ang inyong abang lingkod sa Riktang Puna News Online, Ray Francisco. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat naman. Okay, ito naman po, balingkod Roger Bron. Siyempre po, dito po sa ating himpilan, RPM Riktang Puna News Online, radio. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan. Kung ano, meron naman po kami nabanggit na hindi ho ninyo nakukrusonadahan, kami po ay nahingi po sa inyo ng paumanin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pag-antabay sa aming programa ng Puna ng Puna. At ang akin lang, ang hiling lang po, pakishare lang po ang aming programa na ito. At sa aming bagong channel YouTube. Okay, maraming salamat po at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan at lagi na lang po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay, mabuhay.